Magandang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na naman at nagbabalik muli ang inyong lingkod, Nano Manahan Jr., na maghahatid sa inyo ng ilang impormasyon na sana ay makadagdag sa inyong kaalaman at makapagpalawak ng inyong kamalayan. Hello everybody and welcome to my channel, Empowered by Nano. Sa bidyong ito, ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa ating advokasya tungkol sa mga abused men o mga inaabusong mister ng kanilang mga misis, kasalman sila o nagsasama lamang. Matagal na po tayong walang talakayan tungkol sa paksang ito dahil ang topic na ito ay tila iniiwasan at hindi binibigyan pansin ng karamihan sa atin. Maging ang mga biktima ay umiiwas na ito ay malantad, dala na rin sa nakahihiyang stigma at reputasyon na kaakibat ng mga salitang abuse sa kalalakihan. Alam naman natin na ang walang lalaki na aamin na sila ay under desire o parang henpecked husband. Kaugnay ng paksang iyan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito ay tungkol sa isang event ng Department of Justice na ginanap noong lamang unang linggo ng Hulyo para sa isang whole-of-government approach tungo sa isang bagong Pilipinas. Ang Department of Justice ay nag-host ng Bagong Pilipinas DOJ Town Hall Meeting sa Dasmariñas Arena sa Dasmariñas, Cavite noong July 4, 2024. Ang Town Hall Meeting ay nagtampok at nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga nagagawa at patuloy na ginagawang reforma ng DOJ na naaayon sa pagbabagong agenda ng administration sa paglilingkod sa mamamayang Pilipino. Karamihan sa mga dumalo ay mga barangay officials na mga taga Dasmariñas, Cavite at ang mga interesadong miyembro ng iba't ibang lupon, kabilang na ang lupong Tapamamayapa. Ang grupong ito ay parte ng katarungang pambarangay or barangay justice system na siyang umaayos sa mga reklamo at di pagkakaunawaan sa level ng barangay sa pamamagitan ng mediation, conciliation, and arbitration. Naging mahaba ang event na ito na tumagal na mahigit ng isang oras. Ngunit sa bahagi ng Q&A or questions and answers ay may nagtanong tungkol sa legal separation at kung ang VAUSI law ay para sa mga babae, ano naman daw ang para sa mga kalalakihan. Panoorin po natin ang maikling video clips ng naturang Q&A. Ongoing po yung ating tinatawag na divorce bill. Ngayon, marami po rito ang sa madalit sabi, meron po kami, nagpapakasal si Mayor every year during Valentine's Day, umaabot po ng 700 couples. Every year po yan. Ganun po ang sitwasyon namin pagdating sa pagkapakasal. Ngayon, dumarating po yung time na talagang meron pong mga hindi nagkakasundo. Ayon doon sa mandato ng Public Attorney's Office, po pwede po silang magbigay ng legal assistance pagdating po sa paghahanda ng dokumento. Yun po ba existing pa rin po ngayon? Well, we're trying to rationalize the work program of the Public Attorney's Office because the main focus is really to provide legal assistance in criminal cases for indigent accused. Ngayon, ini-expand po natin yan dahil meron din pong mahihirap na merong civil case-related matters that they are also doing that. At wala po kami nakikitang problema so long as the person that is seeking assistance is an indigent. I think we can continue to provide legal services even for that purpose. Opo, nabasa ko po yung tinignan ko po yung sa Google kasi mayroon pong mga lumalapit sa aming tanggapan, naghumihingi ng tulong kung paano ba ang pamamaraan yung tungkol sa legal separation. Yun. Ngayon, sinamantala ko po yung pagkakataon na yan para kung sakasakali bilang isang public servant din, nakatulad ninyo, klaro ang aking pong isasagot. Okay. Legal separation is a remedy without severing the marriage bonds. Pwede po kayong maghiwalay doon po sa mga, anong tawag doon? Toxic na relationship between husband and wife
where there is already physical violence between them, and better for them to resolve it, not necessarily by divorce, not necessarily by annulment of marriage, but by mere legal separation, so that they can have both the right to live separately without any expectations from each other. Thank you, sir. Salamat Thank you din po. very much. Thank you very much po. Meron tayong katanungan, no, na galing sa isang anonymous person po. Medyo shy po kasi siya itanong. So ito po yung katanungan niya. Kung para sa babae mayroong vowsy, ano naman po ang para sa lalaki? Po. Yan po yung isang butas sa batas ngayon. Kasi ang batas po, sa pangalan pa lang, violence against women and children. So kung ang lalaki po ang siyang biktima, magiging physical injuries lang yan, magiging attempted murder or attempted homicide, ganun. Yun po ay revised penal code po ang sasagot doon. Or kaya kung sabihin po natin na yung babae po ang nangaliwa, meron po namang mga batas dyan sa revised penal code din na adultery ang tinatawag. So, yun po yung isang bagay talaga na dapat kung ang mga kababaihan, with due respect to Mayor Jenny, ay nanghihingi po sila ng parehas, dapat i-extend din sa mga kalalakihan, di ba? Kasi parehas namang exposed to probable abuse yung lalaki, di ba? So it could be financial, it could be emotional, it could be physical. Pero sa ngayon po, butas po sa batas yan. It's a void in the law that only the revised penal code and other penal laws can address at this time. Thank you. Maraming salamat po, Yusek Raul Vasquez, for that very enlightening answer po. Ako naman po ay natutuwa na nabigyan linaw ng USEC ng DOJ ang tungkol sa bagay na ito. Ang pagbibigay ng parehas na karapatan sa batas para sa mga naabusong kalalakihan or abused husbands or abused male partners ay isa sa mga advokasya ng inyong lingkod. Na ang temang ito ay naitanong sa DOJ Town Hall Meeting ay isang pagpapatunay na may mga kaso ng abused men sa mga barangay. May mga taong interesado at may makikinabang kung ang batas para sa mga abused men ay matalakay at ultimately maipapasa ng ating Kongreso. Alam ko na long shot ito, ngunit patuloy akong nananawagan sa ating mga mambabatas na sana ay maisama na nila sa talakayan at maipasa na ang batas para sa abused men. Katunayan, ang panukalang ito ay matagal nang nakabinbin o pending sa mababang kapulungan. Kung kayo po ay interesadong tumulong, ay kalampagin natin ang ating mga mambabatas para umaksyon. Maaring sa iba, ang usaping ito ay tila walang halaga o katawa-tawa lamang na tila hindi na dapat bigyang pansin. Subalit sa pagsusulong ng pantay-pantay na karapatang pantao at para sa mga biktima ng domestic violence at sa kanilang pamilya, ang pagsasabatas ng karapatang ito ng mga kalalakihan ay napakahalaga. Gawin nating totoo ang pagkakapantay-pantay na karapatan ng babae at lalaki sa batas at hindi sa salita lamang. Hanggang dito na lamang po, hanggang sa muli, sana ang ating talakayan at nakapagdagdag maski kaunti man lamang sa inyong kaalaman. Magkita-kita po tayo muli sa ating next video. Ito po ang inyong kaibigan at kapwentuhan, Nano Manan Jr. na nagsasabing tayo ay manatiling tapat sa bawat isa. Stay informed and be empowered. Bye! Salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. Follow us on our Facebook pages